Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Ngayong araw ay January 29 na. At syempre, malapit na tayo matapos ang January. Kamusta po ang lahat? Syempre, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa lahat ng Asian countries. At kung saan ka man lupalop ng mundo. Good morning, good noon, good afternoon, or good evening, or good night din sa inyo dyan. Anong oras nyo man mapapanood ito? Ang ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Kamusta naman po ang inyong mga araw, inyong gabi-gabi? At syempre, tayo po ay kwento-kwentuhan na naman. At dahil po ay si G ay very comfortable sa kanyang posisyon ngayon, at bukas po yung kanyang pintuan dahil po ang sunlight ay tumatama po sa kanya ngayon dito. Ito sunlight na po yan. So nag-refill po ako ng kanyang pagkain. Ito po, kagabi po actually pagdating ko ng clinic, pagdating ko dito sa bahay, ubos na ubos yung kanyang pagkain. Simot na simot po. Kaya ninagyan ko na. So ngayon fresh pa naman siya, fresh na fresh pa yun, no? So, hindi ko nalalagyan ngayon. Or baka dagdagan ko lang mamaya kasi kulang yan. Mamaya gugutumin yan. Ubus na ubos yan mamaya. Simot na simot yan mamaya. Alright mga masters, dahil po ay bago ang kanyang swimming pool ni G. Siyempre, ano natin yan. Lagyan natin naman ng tubig. Ubos na po yung kanyang tubig ng kanyang swimming pool. Ito po, ubos na yan. Kaya, i-refill natin yan. Lubos-lubosin natin dahil bago ang kanyang pool ay lubos-lubosin natin, araw-araw po natin nagyan yan kasi parang magugustuhan ni G ang humidity yung kanyang environment. So i-refill na natin yung kanyang swimming pool. G, we're gonna put water on your swimming pool, okay? How are you doing today? You're good? Alright, so meron na akong tubig dito na prepare. Ito yung tubig niya. At dalawang ganito po yan. So, syempre, hot water, ayun. Ayun, nakikita nyo ba yung usok? Usok yan, di ba? Kikita nyo na, di ba? Yun, maganda yung usok nyo, no? Umuusok yan dahil po ay may ligam-gam na tubig po yan. Ayun, nakikita nyo na, di ba? Visible yung kanyang steam. Visible pong steam. Nalagay natin si G dyan. Kasi maganda talaga yung maligam-gam na tubig. So, ganun din po sa atin, mga masters, as a human being. Sa umaga po, pagkagising po natin, mas maganda, maligam-gam na tubig po yung ating inumin. At wag muna tayong uminom ng malamig. At as much as possible po, avoid natin yung cold water or cold drinks. Dahil po ang cold ay kalaban ng katawan natin yan. Anything that is cold constricts blood vessels. Excuse me po. Sorry Excuse me. Nagbahin lang po ako. Okay. So, anything that is cold, may possibility po yan na i-constrict niya o ikikiputin niya yung inyong mga blood vessels. It's not just the blood vessels, it's also your digestive system, your circulation. Lahat po na nasa loob ay magko-constrict. Ang ibig sabihin ng constrict po ay kikipot po siya. So kikipot po yung iyong circulation. Dahil pong lamig ay nagpapabara o parang gumaganon yan. Nag-harden up po yan. So imagine niyo po mga masters, mga ka-G, halimbawa po kumain po kayo ng mga hamburger, mga oily foods, mga french fries, piniritong isda, yung may mga piniritong baboy o lechon, yung mga oily na mga pagkain. So, pag oily po yung pagkain na kinakain po natin, di ba? Ano ba yung nangyayari? Siyempre, nanginunguya mo yung pagkain, di ba? So, yung oil at saka yung pagkain ay nadudurog. So, yun, lulunukin mo na.
So, along the way, kung saan po dumadaan ang pagkain habang po ito'y linulunok mo, dumadaan doon yung mga oil, yung mga grease, yung mga mantika, dadaan yan dyan kung saan hanggang umabot po yan sa tiyan, sa stomach. Yung tiyan po natin, hindi yung abdomen. Tiyan is stomach. Yung natin pinag-uusapan, tiyan, stomach. Yung stomach po natin ay hindi gaano kalakihan pero may mga gastric enzymes dyan. May mga enzymes at mga gastric juices, acids po dyan na kailangan trumabaho para po ay i-process ang pagkain sa loob. Tutunawin niya ng mga enzymes, ang mga gastric juices, ang mga kung ano man pumapasok sa tiyan. So remember mga masters, mga ka-G, ng ating gastric juices, they have to be super acidic. Acidic po yan dapat. Hindi sila pwedeng maging alkaline. Kasi po pag medyo mataas yung pH niya, which means alkaline, may tendency po na pag pumasok yung pagkain sa tiyan natin ay mai-irritate niya. Kasi hindi, mai-irritate ng pagkain yung ating stomach walls. Kasi ang stomach walls po natin ay sensitive yan pag mag contact po yung pagkain sa stomach walls natin at hindi po super acidic yung gastric juices, ay syempre masakit yan. Masakit talaga yan kasi mas stronger ang pH ng mas stronger ang acidity ng food kaysa sa pH level. So kailangan po talaga na pag kumakain po tayo, wag tayong uminom ng any liquids. Kasi once na uminom ka ng mga liquids, halimbawa tubig, kape, juice, tea, or kahit soup naman, soup is also considered a liquid. So ang mangyayari dyan, magiging diluted. Kumbaga mawawala na yung acidity ng stomach natin. So halimbawa, uminom ka ng soft drinks, ayun, super acidic yun. So instead na ma-normalize yung level ng acidity ng inyong stomach juices, naging super acidic siya. So kaya may mga chance po na pwede kang magkaroon ng heartburn, ng gastric reflux. Yung parang pag nag-burp ka, di ba? Parang may nafe-feel ka na super acidic na ang pangit ng lasa. Yun, ano yan, reflux yan. Kumbaga bumabalik po na nalalasahan mo yung iyong gastric juices or enzymes, bumabalik po sa lalamunan. At yan ay, pag parating nangyayari yan, malaki ang chance po na pwede ka magkaroon ng mga problems, especially sa ngipin, di ba? Kasi gastric juices, ano yan, acidic. Pag bumabalik po yan at napupunta sa yung bunganga, ay pwedeng ma-erode yung enamel ng inyong ngipin. At syempre, yung lalamunan natin, masusunog din yan. Di ba? So, ano po yung the best thing to do? Sorry. So, sa umaga, pagkagising agad sa umaga, kuha ka na ng isang tasa lang, hindi baso. Or pwede naman yung baso, pero tasa lang muna yung recommend ko. So, ang pinaka-recommend ko sa inyo is kumuha kayo ng isang tasa na maligamgam na tubig, very first thing in the morning. And then, bili kayo po ng apple cider vinegar with the mother. Apple cider vinegar with the mother. Maraming brands po yan. Wala akong i-endorse, pero makikita, very common po yan dyan, kung saan man tayo. Hindi yan mahirap hanapin. Apple cider vinegar with the mother. As you can see, meron yan. Pag tingnan mo sa baba ng botelya, ay may parang cloudy. So parang merong mga sediments po sa ilalim. Yan ang mother. So yan, isang process yan. Kumbaga may dinadagdag po din sila, piniferment po nila yan at pinapaboil pa ata nila yan. Yan ang very important part ng apple cider vinegar. Kasi yan ang very good for digestive function po yan. So, ini-improve niya yung ating digestive system. At the same time po, kung bakit po pinili natin ang apple cider vinegar with the mother is because pareho yan, almost the same pH level with our gastric juices. So, ang goal po natin is ibalik yung acidity, yung normal acidity level ng ating gastric juices. So, isang tasang maligamgam na tubig, 2 kutsara na apple cider vinegar with the mother, at hindi lang po dyan nagtatapos. 1 kutsara ng raw
organic honey. Raw organic honey. So, be careful lang sa pagbili ng raw organic honey kasi maraming imitations. Isa din yan sa very important na ingredient. So, paalala ko lang, ang honey, ang raw organic honey, basta safe na organic raw yan, ay hindi po yan delikado sa mga may diabetes. So, makakatulong din yan sa pancreas natin, pang health ng ating pancreas. So, kung basta hindi lang po maraming i-take mo, okay yun. Isang kutsara na raw and organic honey plus 2 tablespoons, 2 kutsara ng apple cider vinegar with the mother and isang tasa na maligamgam na tubig. So, yun yung pinakaunang, haluin mo yan at yan ang pinakaunang inumin mo as soon as you wake up. Isang tasa lang po yan, wag mo ng isang baso. Pagkatapos po niyan, follow it up with a cup of hot tea. Hot tea lang muna ang inumin natin, hot tea. So, yun ang una, di ba? Yung ating apple cider and raw honey and warm water. And then next is hot tea. Remember mga masters, huwag munang uminom ng kape as soon as we wake up. Bakit po? Kasi ang kape ay caffeine po yan. No matter how healthy your coffee is, may mga coffee tayo na mga herbal at mga nutritious coffee, pero ang brain po natin is very, very automatic po yan. The moment na umiinom ka at naamoy niya yung kape, magbibigay agad yan ng energy. Kumbaga, in advance, mag-produce ang katawan mo ng energy dahil po excited niyo yung katawan, memorize niyo na pag naamoy at nakita niyo yung kape, automatic yung sa isip ng ating brain is caffeine. Caffeine yan. And caffeine will increase your cortisol. Ang cortisol po is the hormone ng katawan natin na kumbaga ay nagpapa-alert sa atin. It makes us alert and of course it increases your stress level. So cortisol is a hormone that increases stress level. So ang mangyayari diyan sa umaga, mataas yung stress level mo, stress hormones mo. Pag tumaas yung stress hormones mo, magki-create ka ng acids, 'di ba? 'Di ba pag may mga problema tayo, stress po tayo, nagiging acidic ang katawan natin. Kaya po yung ating diyan ang sa mga may problema, lalo na yung mga may problema sa relationship. Yung usually, pag kahit hindi nila iniisip yan, nagde-develop po yung mga babae, usually nagkakaroon ng breast or ovarian cancer, ang mga lalaki nagkakaroon ng prostate cancer. So, ano yun, mga tested and proven na yan. Pag na-trace mo yung mga history ng mga pasyenteng merong ovarian at mga breast cancer, usually, kahit ayaw nilang sabihin, may mga problema yan sila sa relationships nila. Okay, di ba? Prostate, very common po yan. Natitrace po yan kahit na hindi pa, kahit unconsciously ayaw nilang aminin, may mga ganyan na mga cases po yan. So that's the best thing to do is make sure that your body is always alkaline. Pero ang natin, apple cider is an exemption kasi pag pumasok sa tiyan yan, yung apple cider and raw honey, sa tiyan po yan, sa stomach po natin yan, it will make the stomach juices healthy. It's also a very potent antioxidant. So it makes your immune system stronger. At the same time po, very good probiotic, prebiotic po yan. Antibiotic din. So natural po siya. So hindi mo na kailangan bumili pa ng mga probiotics at mga prebiotics kasi yun na yung raw honey is also really really good for immune system boosting. So safe po yung dalawang yan. Okay, so yun ang pinaka-importante, and then try your best na wag mo nang uminom ng caffeinated na tea. So aside sa coffee, wag mo nang uminom ng black tea at green tea sa umaga kasi yung green tea ay may caffeine po yan. So as much as possible, mga natural teas lang po na uncaffeinated. Marami naman, di ba? May naman tayo, may tanglad or may mga ginger, chamomile or manzanilla. Maraming mga teas na pwedeng inumin. So mga masters, yun na muna yung ating and then syempre 1 hour after na ininom mo yung inyong apple cider and yung tea, hintay ka muna ng 1 hour at doon kayo kumain ng breakfast. So dagdagan natin yan sa sunod naman ng lectures natin At hanggang dito lang po tayo kasi 15 minutes lang po ang ating premiere. And syempre, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga masters and mga ka-G, God is great!
Yahoo!